Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, May 6, 2026, aalamin po natin ang magiging direksyon ng bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi lamang po isa, hindi lamang dalawa, bagkus tatlong sama ng panahon ang ating patuloy na minomonitor at binabantayan. Aalamin din natin ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero bago ho tayo magpatuloy, hiling lamang po ako ng pabor at pakiusap na i-like at i-share nyo po yung ating update para tumaas ang engagement natin, mapanood ng mga kababayan natin. Importante dahil ito may bagyo na tayong minomonitor. Gusto ko pong maibisuhan ang ating mga kababayan. So muli, dito natin sisimulan. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. So wala tayong update dito sa ating channel ng mga nakarang araw, pero nandun tayo sa kabila, no? Doon sa isa nating channel. So maraming salamat dahil sinusuportahan nyo din po. So dito muna natin sisimulan. Ito, importante. So nakakatakot yung mapa na ipapakita ko. Ito po'y base sa ating tropical cyclone threat potential. So kung makikita ho ninyo sa ating mapa, sa week 1, May 5 hanggang sa May 11, sa pagitan po ng mga araw na yan, nandyan yung pagpasok ng bagyo. So kung makikita nyo, tatlong sama ng panahon. Yung isa ay low pressure area na unlikely ang category. So kung makikita nyo, doon sa gitna naman, tropical cyclone, ito po'y bagyo na, no, na nasa labas ng ating par at papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron pa, doon po sa kanyang likuran, isa pang low pressure area na nasa katamtaman o medium chance, ang tsansa para maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Ngayon marami po nag-aalala kasi wala pa, no, hindi pa nararamdaman yung direktang epekto ng tatlong sama ng panahon. Pero hindi natin sinasabi ito na tatlong bagyo, ha. Isa lamang po sa ngayon ang bagyo na ating minomonitor dyan. At yan po yung nandoon sa may bandang likuran ng isang low pressure area. At ito po ay nasa tropical depression category. Sa mga susunod na mga oras at mga araw, ito ipapalo at papasok sa tinatawag natin na level 2 category, which is ang tropical storm. So ito po, no, nakikita nyo mabuti sa ating mapa. Dito naman sa may bandang baba, sa week 2, pagitan ng May 12 at May 18, meron pang isang low pressure area ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So eto, no, medyo sinusunod-sunod tayo ng mga bagyo ngayon at sama ng panahon. Aalamin natin yung magiging direksyon nito at mga direktang magiging epekto sa ating bansa. Pero sa ngayon ho, no, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, para malaman nyo din yung distansya ng bagyo at kung gaano na ba kalayo. Ang tropical cyclone po o bagyo na nasa labas ng ating par, hindi pa yung binibigyan ng pangalan, hindi pa rin kinoconsider na bagyong Kaloy, ha, ay meron pong lokasyon na 2,560 kilometers east of northeastern Mindanao. At tinataglay po nito sa ngayon ang hangin na umaabot po sa 55 kilometers per hour malapit sa may sentro at bumubugso naman up to 70 kilometers per hour. Ang pagkilos ho niya pa north-northwestward at medyo mabagal ito, ha. Nasa 10 to 15 kilometers per hour ang pagkilos, medyo mabagal. Bukod ho dyan, meron din tayong easterlies. Nararamdaman pa rin ang malinsangan at mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Pero balikan natin yan. Ipapakita ko ho sa inyo yung ating pinaka-live na mapa at makikita nyo mabuti yung tatlong sama ng panahon o tinuturing din na tinatawag ng iba na parada ng mga LPA o low pressure area. So ito ho, kung makikita nyo sa ating mapa, nung mga nakarang update natin, clear na clear talaga yan. Pero ito, hindi lamang po isa, dalawa, at tatlo po ang sama ng panahon na ating minomonitor. At ito na sa gitna, ito po, yan makikita nyo. Yan po ay tropical cyclone na. Tropical depression category at ito po ibanta para maging bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tignan natin mga kaibigan, ha, kasi itong nauna na low pressure area, pinapangambahan din natin ito at patuloy po nating minomonitor. Kung makikita ho ninyo, yung LPA po na yan na nasa, ito na, no, nakapasok na actually ito sa ating Philippine Area of Responsibility, unlikely yung category. When we say unlikely, pwede itong pumasok sa pagiging low chance, pwede ring malusaw. Yun po ang ating binabantayan sa pagkilos at development po ng LPA na mas malapit sa ating par. Pero dahil nga po ang kasunod nito
ay isang ganap na tropical depression. Pag sinabi nating tropical depression, yan ho yung nasa level 1 na category ng bagyo. Pag level 1 na category, merong lakas o bilis ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Diyan pa lamang pumapalo pag tropical depression. Ito ang kaibahan ng tropical depression sa mga super typhoon. Ang tropical depression ay mas maraming ulan ang ibinibigay nito sa mga direktang lugar na naaapektuhan kahit yung pinakasentro niya. Pero pag super typhoon, ang lesson kakaunti yung ulan pero napakalakas ho ng hangin. Yung life-threatening na kaya magpataob ng mga puno, magpatanggal ng mga bubong natin, ganun kalakas ang super typhoon. Ito namang isang low pressure area, makikita nyo mabuti, medyo malayo ito ha. Ito ay walang direktang epekto. Sa ngayon, itong low pressure area na nasa unahan, wala pa rin direktang epekto. Itong tropical depression, wala pa rin. Pero ilang oras po simula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw, magkakaroon na ng direktang epekto. Yan pong tatlong sama ng panahon sa ating bansa. Mauunang magbibigay ng direktang epekto, ito pong low pressure area na nasa unlikely ang category. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na lumakas ito, no? Kasi kasunod niya ang isang tropical depression. So ipinakita ko kanina sa ating tropical cyclone threat potential na itong tropical cyclone na ito o tropical depression ay nasa red alert warning. Ibig sabihin ito ay mas lalakas pa habang kumikilos papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero eto, wag muna kayong kabahan, wag tayong matakot. At i-explain ko mabuti yung mga lugar na pwede po nitong madaanan at kung magkakaroon ba ng landfall scenario. Unang-una, ipinaliwanag ko na meron tayong dalawang senaryo. Kung eto nga pong bagyo na ito, kung mabuo man ito, meron tayong dalawang senaryo. Yung una, pwede itong lumapit dito sa may bandang Eastern Visayas, North Luzon, pero hindi direktang maglalandfall. Bagkos magre-recurve ito papunta sa taas sa Hilagang Luzon. At yung pangalawang senaryo naman, pwede itong lumapit dito sa Eastern Visayas, tatawid sa kanlurang bahagi at bandang Central Luzon. Yun yung medyo delikado. Pero dahil nga po ito ay nasundan pa ng isa, actually naging tatlo, magkakaroon ng pagbabago sa sirkulasyon ng hangin. At sumasabay din kasi ang ihip ng easterlies o maalinsangang hangin. Ito wala pang habagat, wala pang southwest monsoon pero sunod-sunod na po yung sama ng panahon na biglaan na lang nagsulputan. Actually, nasa tag-init season pa tayo pero yung transition papunta sa tag-ulan, unti-unti na po nagpaparamdam at nararamdaman natin, lalo na yung mga pag-uulan sa hapon po at sa medyo paggabi. At ito, yung mga karaniwang itinatanong sa atin, Kuya Francis, saan ang magiging direksyon ng bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Kasi marami ang natatakot at nangangamba. Ibig sabihin lang po, hindi handa ang ibang mga kababayan natin. Pero eto, may pagkakataon pa, aabisuhan ko po kayo sa mga lugar na pwedeng madaanan at maapektuhan po ng sama ng panahon. Ito po, unang-una, ang low pressure area na unlikely ang category, ito po, at itong tropical cyclone o tropical depression, pwedeng makaapekto once na pumasok po sa loob ng ating PAR dito po sa silangang bahagi po ng Mindanao o Eastern Mindanao. Pag sinabi nating Eastern Mindanao, kasama sa dapat maging alerto at mag-ingat po, Ito po, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, yang mga lugar ho na yan. Sa parte naman ng Davao Region, mag-ingat din ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, at Davao Occidental. Lagi kong pinapaalala na kinakailangan maging handa yung mga lugar na yan. Yung mga lugar na binanggit ko, possible na ang trap or extension po ng bagyo ang makakaapekto dyan. Dahil kung makikita, merong recurve system na mangyayari dyan nga po sa bagyo. At hindi naman ito nakikita sa ngayon, ng direktang landfall dyan po sa may silangang bahagi ng Mindanao. Pero eto, ang bahagi naman ng Eastern Visayas, ngayon, ito yung mas malapit na madidikitan po ng bagyong paparating. Ito, actually, hindi pa masyadong ramdam ngayon, pero ilang oras, ilang araw simula ngayon, magpaparamdam na ang epekto ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, maging handa at maging alerto. Eastern Visayas naman tayo, maging alerto at maging handa ang Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran.
Yang mga lugar ho na yan, lagi kong sinasabi, maging alerto sa mga possible na banta ng bagyo dahil dyan talaga dumadaan usually yung mga bagyo. Ito pa, ang North Luzon, hindi rin tayo ligtas sa posibleng banta ng bagyong papasok no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasama sa binibigay ng alerto ang mga probinsya po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama po ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, kasama po ang Apayao. Parte ng Central Luzon, sinabi ko, pwede ang maapektuhan ang area ng Zambales, ang Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, no? Yang mga lugar po na yan, pinag-iingat sa banta po ng bagyong paparating at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito din yung karaniwang itinatanong sa atin kung magiging super typhoon ba, kasi doon sa ating illustration sa tropical cyclone threat potential, etong tropical cyclone na ito yan na, yan po yan, ay naka-red warning alert. No? Ibig sabihin, mataas ang chance nito mas lumakas pa o mangyari yung tinatawag natin na rapid intensification. Sa ngayon, base sa ating weather model, sa advanced weather system at sa tropical cyclone threat potential, nakikitang lalakas po ito. Pero hindi ko pa sinasabi na magiging super typhoon dahil ayaw natin magbigay ng conclusion agad-agad dahil marami pang pwedeng magbago sa kilos at direksyon po ng bagyong ating namamonitor. Basta yung mga lugar na binanggit ko sa bahagi po ng Central Luzon, North Luzon, Eastern Visayas, yung silangang bahagi ng Mindanao, mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng mga biglaang bugso ng mga pag-uulan dahil po sa low pressure area at sa bagyong paparating. Ito pong bagyo na ito, hindi pa po ito nabibigyan ng international name, pero once na pumasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong bagyong Kaloy. Yung iba ang sinasabi, Kuya Francis, ang tagal na nung bagyong Kaloy, bakit hindi pa natatapos? No? Actually, wala pa naman tayong bagyong Kaloy. Yun kasi yung pangatlong pangalan ng bagyo ngayon 2026. And then yung nakaraang super typhoon, hindi yun bagyong Kaloy, no? Super typhoon Sinlaco yun sa may bandang silangan. Hindi kinonsider na pangatlong bagyo sa Pilipinas kasi hindi naman pumasok, dumikit lang. Pero eto, nakikita natin sa advanced weather system natin and doon sa ating tropical cyclone threat potential, napapasok talaga ito. Wag muna natin intindihin itong isang LPA dahil ito pwedeng malusaw, pwedeng magbago ang direksyon. Ito talaga yung ating pinapangambahan. Etong tropical cyclone na yan, bagyo. Tropical depression yan, sa mga susunod na mga oras, pwede itong maging level 2. So pag level 2, tropical storm na category po ng bagyo. So ngayon, hindi ko sinasabi o hindi ko kayo tinatakot bagkos ito nagbe-base talaga tayo sa kung ano yung update na ipinapakita ng ating radar. Napaka-importante na ngayon pa lamang, meron tayong paghahandang ginagawa. Meron ba tayong pinaghahanda? Ito, bibigyan ko po kayo ng mga paalala mga kababayan ko, especially yung mga senior, mga kababayan ko. Present ho ba kayo ngayon? Nakikinig po ba kayo ng update sa lagay ng ating panahon? And hopefully, pakinggan nyo po lagi ang ating update. So, unang-una, lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Sa akin po, madaling araw pa lamang po nag-update ako, no? Kung wala akong upload dito sa balita ngayon na channel natin, meron tayong isa, yung Weather Pinas. Pwede nyo panoorin yon. At dapat lagi kayong mag-antabay para alam ho ninyo yung nagiging kilos at direksyon ng bagyo. Importante ho yan. Ang pangalawa, lagi nating sinasabi na patapos na ang construction month. Actually, malapit na ang tag-ulan. Nakaready na ba ang ating mga kabahayan? Lalo na yung mga lugar na madalas na dinadaanan ng bagyo. Ano ba yan? Yung silangang bahagi po ng ating bansa. Silangang Mindanao, silangan po ng Visayas, parte o silangan po ng Luzon. Yan yung mga dinadaanan po ng bagyo. Yan kasi yung nakasentro, no, o yung nasa front. So, yung isa pang paalala, pangatlong paalala ko, kailangan ho i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles. Bagamat hindi pa ito nararamdaman sa ngayon, ang ibang kababayan natin okay lang, sige kampante, huwag mag-alala, no? Pero pag naramdaman na o nagpaulan na ang LPA at ang bagyo, no? Ito talagang mahihirapan tayo mag-asikaso. Ito pa sobrang importante, parte ng Metro Manila.
Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Maglinis ng mga kapaligiran, yung mga basura plastic. Yan ho ang pagmumulan ng mga pagbabaha. Bigla ang pagbabaha dahil sa bagyo pong paparating. Asahan natin na magpapaulan ito, no? Hindi ko kayo tinatakot bago sinasabi ko sa inyo yung mga paghahanda na dapat nating gawin. Pinakita ko kanina sa unahan ng video. Ito pong tropical cyclone na yan. Nasa red warning alert. Ibig sabihin, ito'y lalakas pa o magkakaroon ng rapid intensification. And hopefully, wag mangyari yung dikita ng dalawang bagyo. Itong isang bagyo na yan, kapag ka itong tropical depression ay naging bagyo, eto po, pwede yung pagsasanib ng bagyo o yung tinatawag natin na Fujiwara effect once na magkaroon niya ng distansya na 1,700 kilometers, no? Bagamat medyo magkalayo yan at LPA pa lamang ito, hindi pa natin sinasabi na pwedeng ganun ang mangyari. Pero may mga posibilidad kaya kinakailangan alerto at maging handa po sa bawat oras. At ito pa, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. Bigas, delata, itlog, lahat po ng mga kailangan para hindi na tayo labas ng labas. At i-enjoy natin yung medyo magandang panahon pa na nararanasan ngayon. Lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang easterlies o malingsang hangin na nanggagaling sa Karagutang Pasipiko, pinapatay, no? Or pinapawala ng LPA at ng bagyo. Hinihigop ng bagyo yung hangin po ng easterlies. Kaya yung development ng low pressure area at dalawang ito pong bagyo na ito at isa pang low pressure area mabilis na de-develop dahil sinusundan nila ang direction po ng easterlies. Klaro po tayo doon. Ito pa, napaka-importante nitong paalala ko na ito. Ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong LPA, nasa unlikely naman ito, pwedeng malusaw. Na malusaw ito para hindi po makadagdag na epekto sa ating bansa. Ayaw naman natin ng mga malalakas na bagyo pero gusto natin na maibsan yung init or magkaroon ng mga pag-ulan kasi minsan kapag nagpray tayo ng ulan bagyo ang dumadating, so be specific tayo sa ating panalangin, malusaw itong LPA na yan at mag-record naman o lumihis po itong tropical cyclone na ito o bagyo na nasa labas ng ating bansa. Pwede yan doon sa scenario number 1 natin, ipinaliwanag ko po yan mga kaibigan, pwedeng mag-record dito sa area na yan at tataas siya sa pahilaga po ng Luzon. Pero walang landfall areas na mangyayari, no? Yung pangalawang senaryo, pwedeng tumawid dito nga po sa North Luzon, papunta ng Central Luzon, lalabas sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yun yung pangalawang senaryo and the worst na senaryo yun na pwede pong mangyayari. So, kinakailangan laging handa at maging alerto. So, summarize natin yung update mga idol, mga kababayan ko. Ang pangunahing weather system natin, easterlies, tandaan nyo ho. At sa bandang hapon, may mga tsansa ng mga local thunderstorms sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tatlong low pressure area na ating minomonitor, nandiyan pa at nakikita pa sa ating weather system. Ito po unlikely ang category. Etong isa naman, tropical cyclone na nasa level 1. Pag level 1, ito po ay tropical depression at inaasahan sa mga susunod na mga oras magiging level 2 na category, tropical storm category po yun. Ito namang isang low pressure area, medyo malayo ang distansya, walang direktang epekto, pwedeng mag-record, pwedeng malusaw anumang oras. So wag matakot, wag mangamba, kinakailangan maging handa at magtiwala po tayo sa may kapal. Muli ako si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. God bless po.